and the pine, and the box tree together. That they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring forth and show us what shall happen. Let them show the former things what they be, that they may consider them and know the latter end of them, or declare us things for to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Yea, do good, or do evil, that we may be dismayed, and behold it together. Behold, ye are of nothing, and your work of naught. An abomination is he that chooseth you. I have raised up one from the north, and he shall come. From the rising of the sun shall he call upon my name, and he shall come upon princes as upon mortar, and as the potter treadeth clay. We have declared from the beginning that we may know, and before time that we may say, He is righteous. Yea, there is none that show it. Yea, there is none that declare it. Yea, there is none that heareth your words. The Persians say to Zion, behold them, I have in Jerusalem one that bringeth good tidings. For I beheld, and there was no man, even among them, and there was no counselor, that when I asked of them, could answer a word. Sabay-sabay. Behold, they are all vanity. Their works are nothing. Their molten images are within and confusion. Let's pray, Lord. Ang salamat sa iyong salita. Kayo po handa sa amin. Ang lingkod, Panginoon, gabayin niyo po, Lord, sa aking sakit. Ma-deliver ito, napakagandang mensahe. As usual, Panginoon. So, hindi po kayaan ang mga circumstances, Panginoon. Ang masaya, malungkot, Panginoon. I pray na may masaya kami. Fact, na kami natuto ng salita. Hindi masaya kami, Panginoon, dito kami umasa. At tumingin kami sa inyo. Kung saan. Alam po, Lord, kayo po magpala. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapula po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Sino naman sa Gcash? Wala. Walang laman eh. So, balikan lang natin yung last four, no? So again, tapos natin yung series kay Hezekiah, who must thou reproach and blaspheme. So yun yung nagyayabangan sila, no? May-threaten sila. Pero ang Diyos ang lumaban sa kanila, so patay yung kalaban. Then, for the children shall make known thy truth. So ito po yung gumaling, no? Si Hezekiah. At maganda yung panalangin niya, no? Kasi nga, sino magtuturo sa mga bata? Kahit ngayon po, pag may nakita ka dyan loko-loko, walang ginagawang maayos sa buhay, lagi mo naisip, yun na kayo magulang nito. Diba? Kaya minsan tayo, bilang mga Kristyano, tayo minsan yung parang tumatayo, at least yung hindi naman lahat So minsan ginagampanan tayo na dapat ginagampanan ng mga magulang. Kaya maganda po yung sabi ni Hezekiah dyan, patuloy yung kanyang buhay para nangyari naman po yan kay Hezekiah. Okay? And then, second to the last, so much blessing but no concern for others' tragedy. Yan naman yung mali ni Hezekiah. Of course, siya ay redoundingan. Ano mangyayari? Pag siya namatay na, parang natuwa pa siya. So, hindi maganda. So, pwede natin consider sa atin yun, hindi tayo dapat maging ganun. And then last week, nagbago na yung tema natin. Okay, tapos na kay Hezekiah. Ang title nun is Pardon, Strength, and the Glory of the Lord Revealed. So, habang chapter din nun, of course, nandun yung mga sikat na verses sa eagle. Okay? And then, saan pa? Then sa ano ba yun? Yan, kay yung pangako, no? Kay John the Baptist.
Hindi, meron pang isa eh. Ayun na ayun. Yung flower and yung grass. So ngayon naman, napakahaba ng chapter natin ngayon. Kaya okay ba kayo? Ako nahihirapan ako, sorry. Pero napakaganda nito. Tutok lang kayo, medyo may mga malalim dito. Konti lang, konti lang. So, i-introduce ko lang yung chapter. May mga karakter dito na yung iba naman kasi hindi na bago sa atin. Sa Isaiah, no? Siyempre, yung Diyos, yung dyan. Israel, sumabagit na naman Israel dito. Kalaban ng Israel. And then, yung mga leader. Sabi natin ito yung mga parang magagaling sa mundo. Mga successful. Ganun ba kayo? Hindi ah. Gusto niyo ba maging ganun? Successful na tinignan si ano. Mamaya madaanan natin yan. Okay, so isa-isa natin. Ang title pala natin ngayong gabi ay nasa verse 20, no? Sabi dyan, that they may see and know and consider and understand together the hand of the Lord. Sino nakakilala sa Diyos dito? Kilala niyo ba ang Diyos? Kilala niyo ba ang Diyos? Unti-unti yan di ba? At walang nakakakilala ng Diyos. Sabi nga natin last time, di ba? Define God and give 2 examples. Sino sasagot mo? Hirap nun. Pero sabi dito, that they may see, know, and consider, and understand together. Yan yung ating topic. Kasi, yes, nakakilala natin ng Panginoon to some degree. Diba, Prince? Kaya katulad ng mga bata dito, anyway, alam mo nila. Pero palalim ng palalim dapat tayo, hindi pababaw ng pababaw. Amen? Kaya manatili kayo dito, makakaasa kayo na palalim kayo ng palalim. Pero kung ngayon pa lang, yun na plano na kayo na escape, ano nga, wala. Okay, tuloy natin. So ito na, introduce natin. Actually, hindi ko kailangan outline eh. Naka-outline na talaga siya eh. Pag inintindi mo lang, ganda ng message. Okay, sige, introduce natin ha. So, keep silence before me. So, last sa chapter, again, alam natin na from Hezekiah series, biglang nag-focus siya sa mas malawak na audience. Ganon din dito. Okay, kaya sabi dyan, no? Oh, islands. Sinong islands kaya yun? So, lahat ng tao na yan. Okay? So, but keep silence. So dito, ayoko na maingay, no? Ngayon, kung may fellowship, pero pag nag-aaral na tayo, wala maingay. Amen? Pinasabi ng Diyos yan kasi nga, kahit saan po yan, ako, pag mayroong dumating kunwari dito, kasi marunong na siya yung dapat papakinggan natin, di yun. Diba, kahit makaharap ka lang ng isang tao na makaharap pa kayo ng isang tao gano'n na makikinig lang siya sa'yo. Madalas ay hindi, gusto niya siya yung magsasalita. So ako hindi ako gano'n, pero minsan, ayoko din naman ako yung sasabihin ng sino lang na makinig ka sa akin. Gano'n, tapos mali-mali naman. Depende sa lugar nga. So ang Diyos, normal po yun. Wala tayong sasabihin sa kanya, tuturuan natin siya. Kaya sasabi ito, manahimik kayo. At ganun tayo dapat dito kahit sa church. Yung mga pagkakataon actually na dadating sa inyo kahit di sa church, na merong bagay sa buhay nyo, na kaya ka hindi natuto, kasi di ka muna nakikinig, hindi mo inaalam ano ba meron dito, ba't nagkakagulo na, bakit? Ayaw mo na mag-pause. At ano ba nangyayari, ba't ganito? Sabi sa kailangan makinig. Okay? And let the people renew their strength. So medyo may nod yan, di ba last week? Sino daw yung magre-renew na strength? Yung mga they that way, kala ko eagle eh. Parang eagle. Hinahalin tulad yung mga naghihintay sa Panginoon. Na manghihina ka man, pero lalakas ka ulit, ma-renew. So ito yun. So ngayon, hindi nyo apply sa lahat daw. Kasi katulad niya, parang malungkot nga kayo kanina.
Ang hirap ng ganyan eh. Eh ako, hirap din. O sino papasaya sa atin? Pag Pentecostal tayo dito, manood na lang tayo ng Marvel. Masaya tayo. Hindi. Ang magpapasaya sa atin dapat yung katotohanan, no? Salita ng Diyos. Kaya again, kapit lang kayo, maganda to. So sabi dyan, and let the people renew their strength, let them come near. Alam nyo, pag hindi ka malapit sa Diyos, masaya ka ba? Lumalayo ka. Di ba? Pansinin nyo yung mga nagbabackslide. Hindi mo man gusto, syempre, naiintindihan mo minsan talagang lumalaban yan. Hindi mo lang pwedeng pukpukin lalo, di ba? Ini-invite mo lang. Oh, kamusta na? Ito church tayo. Naku. Anong meron? Hindi lalakas lalo yung pag hindi lumalapit sa Diyos. Amen? Lalo ka manghihina. At kahit kayo, dito kayo, minsan may mga malayo yung puso natin sa Panginoon eh. Eh, di ba yun? Oo. Kaya nga minsan, wala man lang smile. Kahit masaya na, nagpapatawa rin si pastor. Kaya ako, hindi nga ako sanay magpatawa. Pag nagpatawa ako po, ano po yung malaking effort na yun? Kaya pwede ba? Nakiusap eh. Oo. Ano niya sa mga anak ko? Nagpapatawa. Si pastor, anong klaseng tatay ba yan? Ano ba si Brother James na out of nowhere, biglang. Hindi. Anyway, let them come near and let them speak, then let them speak. Alam niyo, paglalapit kayo sa Diyos, huwag nang isnabin. Men, alay na lang sabi ko sa inyo, pag yung mga tatay daw, dinadaan-daanan lang. Insulto sa amin yun eh. Doon din yung kailangan magpaano dyan, at least mag-kiss, ganyan. Kamusta? Kaya si Steve, tinuturuan ko yan. Good morning, tatay. Gaganon ba kayo? Wala na siya, no? So, maganda practice na yun. Naisnaban lang kayo sa bahay. Ako lalo, hindi ko gusto yun. Kasi di naman kami laging, umaga lang, tsaka sa gabi. Oh. Masama pa ba yun? Kahit wala dito yung parents nyo, matutuwa sa iyo. Ay, nakain ito na yung DM. Pag umaga, good morning, nanay. Nangihingi ka ng may kailangan ka, no? Okay, so let them speak, let us come near together to judgment. Yan ang maganda. No? Hindi lang basta mag-fellowship, hindi lang Ang gusto na Diyos, pag lumalapit tayo sa Kanya, ang usapan lagi doon, matino. Amen? Para matututo ka yung judgment mo sa ibang bagay-bagay. Tuloy lang natin. So ito na. So dito papasok yung another character. No? May babanggit siya dahil, who raised up the righteous man from the east? So sino kaya to? Sabihin ko na sa inyo, walang sinabi. Pero very positive to, parang malakas. Itong tao to parang hari. Pero righteous. Tuloy lang natin ha. So sino, pero ang tanong niya, alam niyo ba yung race? Katulad ni si Jared, pinapalaki ng kanyang mga magulang, tinuturuan, malusog, malakas, matalino. Nire-raise yan, hindi yan basta-basta mga tao, hindi mo basta-basta yan lumalaki lang. Parang baboy, pakainin mo lang. So, yun pa gano'n, pero pangit, di ba? Kaya lagi bilang pastor nyo, kaya lahat ng inaaral natin dito, nasa utak ko kayo. Kung paano kayo matututo at maging maayos na Kristiyano, lingkod ng Diyos. So anyway, ano pa? Called him to his foot. Ano yun? Tatagalan tayo. Ang sabihin ng pagkasundalo, at your feet! Ano sabihin nun? At your feet. Ano sabihin nun? Alert, hindi lang alert. Pwede yun. Pero ano yung literal na gagawin mo? Soldier, at your feet! Ano gagawin nyo? Hindi nyo alam kasi hindi yung sundalo. No? Ibig sabihin, tayo! On your feet. Sino yung nagtayo sa kanya? Sino yung nagpalaki? Sino yung nagpatayo? Gave the nations before him. So itong taong daw to, ni-raise, pinatayo. At yung tayo po, hindi yung basta, alam nyo na, merong ibig sabihin yung tumatayo, di ba? Hindi tulog-tulog, hindi upo na upo.
So, nanindigan to. Pero sabi dito, give the nations before him. So, ano to? Conqueror to. Di ba? And made him rule over kings. So, yun na, malinaw na. So, siya ang hari ng mga hari. So, sino yun? He gave them, actually hindi ganun kalinaw dito eh. Pero pwede mo si Jesus yun. Siya yung pinaka eh, no? Pero may figure lang siya sinasabi dito para later ay gagamitin niya para matuto tayo. Sabi dyan, He gave them as the dust. He gave them. Sino tong them na to? So, ano na yung siyempre ng Diyos, character ng Diyos, ito yung taong to, righteous man na to. Sino yung them? Sino yung antecedent niya? Yung nations. Okay? Itong mga nations daw binigay doon sa righteous man na parang dust in his sword. Ano ginagawa ng dust sa sword? Yun may sword dito. Lalaban ba yung dust sa sword? O siyempre hindi. Ganun din lang yun eh. So ganun daw yung nations, walang laban. At kung di ka niniwala, ganun din sabi, and driven stubble to his bow. Ano yung stubble? Yung stubble po yung mga wala, parang chaff yan eh. Alam yung chaff? Hindi kasi tayo kumakain na lang natin yung kanin eh. No? Nagkakanin ba, hinihiwala yan sa ano, kaya sa halala, binibilag dyan eh. Wala silang makinarya siguro. Sige, hinahataw yan para maghiwala. Yung matitira sa bigas na hindi na kailangan, yun yung stubble. Yung chaff. So, ganun daw yung mga nation, kumpara doon sa righteous man. Pag tinira niya, walang magawa. He pursued them and passed safely, even by the way that he had not gone with his feet. So, sino tong he? Siya pa rin yan. Yung he, yung righteous man, yung them, nations. So, sabihin, alam nyo, sa gera, gano'n, pag hindi mo kilala yung, hindi mo baka hindi mo matalo kasi hindi lahat siya pare-parang diskarte ng depensa, tsaka ano. Isa maganda yung, ko yung mga dokumentaryo sa Japan, yung, sa China. Hindi pare-pareho eh. Yung, kasi dino-document nila yan eh. But anyway, naalala ko dito sino walang kilala yung conqueror na ang layo nung na-conquer. Nadami siyang na-conquer na bagong lugar. Wala tayong sa history. No? Alexander the Great, di ba? Pero mas matindi pa yung galing dito eh. Yan. Si Genghis Khan. Natatawa ko sa channel, di ba? Minsan underrated yung Mongolia, pero ang galing din nun. Anyway, so paano nalalaman kung paano sasakupin yun? Hindi naman sila lumaki doon, di ba? Hindi naman katulad sa panahon natin ngayon, mayroon ng Google Map, internet na. So yung sabi dito, kahit daw hindi niya alam yun, nakapenetrate pa rin doon. So ang galing nito. Pero, hindi siya yung bida actually dito. Kaya isipin niyo po yung pinakamagaling na tao ngayon. Bida-bida kayo, si Trump na naman, di ba? Kaya yung mga, sino ba si Trump? Ano siya lumaki? Sino magulang niya? Yung mga tao, inaalam nyo kasi hangaw-hangaw. Wow, galing, bilyonaryo na. Tapos, sino ba ito? Galing, magsalita. Yan. So, maraming i-consider, napakagaling na tao niya ngayon. Men? Mga supporter niya pa, mga evangelical, kaya kahit paano, okay na rin. Kaso, hindi ko papaloko dyan. Nagsasabihin yun. So, sino pa? Si Elon Musk. Naku, yung iba talaga sinusundan yan eh. Yung babaero yun, kaya delikado rin yun. So, pagalingan yan eh. Ang yaman, ang daming kumpanya. Diba, ganyan si Elon Musk eh. Tsamba lang nga. Magaling daw siguro eh. Si Bill Gates. Ito yung huwag niyo kakalimutan. Sinong bida dito? Yung righteous man ba? So, umpisa parang oo. Pero later, ifo-focus ng Diyos, sino bang gumawa niyan? Si Trump ba? Si Elon Musk? Si Alibaba? Ano si Alibaba? Sa China, sino yun? Si Jack Ma, nangyari na raw yun eh.
Mas sobra daw na yabang. Kalimutan niya, komunista yung ano niya. Anyway. Kaya binabalik ng Diyos dito. Sino ba gumawa niyan? Alexander the Great. Sino pa kilala niya sa tindig? Napoleon. Magaling ba yun? Bonaparte. Magaling kung magaling. Pero sino ba gumawa niyan? Yung lalo pag binasa mo yung Bible, ang gagaling lahat ng mga hari noong umpisa eh. Pero nangyari bandang uli, ay mamamatay din pala ako. Kaya matalino kayo, yung another point dito, alalahanin nyo kung sinong gumawa ng tumulong sa kanya. Pag tinignan nyo dito, sinabi, binigay eh. May nagbigay sa kanya. Ano yun? Mike? May nagbigay sa kanya ng mga nai. Sino mas magaling yung binigyan o yung nagbigay? Yun. Sino yun? Hindi ko alam. Basahin natin. Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning, I, the Lord. Ang Diyos yun, nakakalimutan yun. Though si Trump kayo, praise the Lord din. Okay na rin, kaysa naman si Harris. Si Biden, mga talagang totally demonyo yung Panginoon eh. Si Duterte sana, makulong din, no? Kahit ilang taon. Nasaan na ba ako? Yan. Mga Duterte dito, no? I, the Lord, the first, and with the last, I am He. So talaga siya yung magaling. Amen? May duda ba kayo doon? Eh, basta, bakit na naman yan? Eh, alam na natin yan. Eh. Aaralin na naman natin yan. Eh. Mas kaya naman, boring ako, pastor eh. Baka di mo natutunan dahil matutunan. May lesson to. Huwag kang mainip dyan. Pero bago yon, baka lang makatisura nyo. Sino ba yung the first and the last? Malit. Malinaw yun, di ba sa Revelation? Jesus yun. I am Alpha and Omega, the beginning and the last. Eh bakit I am with the last? May kasama siya. So hindi yan ano sa atin, Trinity nga tayo, di ba? Kasama rin yun eh. So, hindi yun problema. Gusto ko lang address yun kasi baka... Ayan. So ngayon kung magaling ang Diyos. Ito yan. Pag ang Diyos ang itataas, nakikilala anong mangyayari next. Yun ang tanong. O, tingnan natin dito. Nung narinig daw ng mga island lang yan. Buong mundo, sabi natin buong mundo. And feared. Nakita nila ginawa ng Diyos. Dahil doon sa taong yon na siya naman nagbigay sa kanilang kapangyarihan. Matatakot daw yung mga tao. Kung ano naman, hindi sila righteous, tapos yung hari righteous. So, pwede na kay Jesus to lalo sa milenyo kasi alam na natin yung kwento, di ba? Mga bakla, patay. Mga udyo, patay. Lahat patay, hindi naman. Pero basta yung kung ano yung batas sa Old Testament, tsaka sa New Testament, yun i-apply. So, maraming patay dyan. Diba? So, matatakot yung mga lahat, yung mga loko-loko. So, okay yun. Maganda yun. At kahit minta ka na, tayo din. Medyo hindi ka ganun katino. Matatakot ka rin. Okay yun. Parang hindi ka nagagawa ng masama. And the ends of the earth were afraid, drew near, and came. Yun ang maganda doon. Kasi siguro mga sobrang sinaulo na, talagang umalis na, parang sa US daw ngayon. Pag nanakalas ito, maalis na ako dito, di umalis ka. Wala kang magagawa eh. No? So, ewan ko ba sa mga yan. Tayo, hindi tayo ganun ha. Kahit sino presidente natin, si Jesus pa rin ang hari. Amen? Amen. Gawin natin yung gagawin natin. Saglit lang naman yan dyan eh. Matay din yan. Ano sasabihin dito yan? So yung iba dapat lalapit sa Diyos. Amen? Kayo mga anak, kung righteous yung tatay nyo, lalayo ba kayo? Kaya masama pa rin ang loob ko doon sa wala nang bagong balita eh. Lalo kayo lumapit. Amen. Ibig sabihin ng protector nyo, pinoprotektahan, tinuturuan kayo, di walang pakialam sa inyo. Makinig kayo sa ibang sa ibang lugar, pinapabayaan lang sila, gusto mo sa umpisa gusto nila yung alala malaya sila. E bandang lima, mahina yung pamilya nyo, mahina kayo. So kung righteous yung tatay mo, kung sino man leader yan, lalo ka dapat mag-flock. Uy, protektahan natin si pastor, lumalaban si pastor, oh. May vision totoo, hindi mo lang takot. Ay, iwanan na natin yan. Dito lang tayo kay pastora. Ano yun?
Pangit, amen? So, ang tama, nakita mo na, maayos yung leader. Takot tayo sa Diyos, and then, mag-flock together. Sabi niya, hindi, ano pa nangyari? Hindi pa tapos to eh. Ang gaganda nito, sabi ito, and they help everyone is neighbor. Nagtulungan. Bakit? Eh kasi naman alam mo, ang Diyos ay righteous. At pag righteous ka rin, magkakagulo ba kayo? Ano, mga politiko natin, lalabanan ba kayo para mabuwag yung mahati yung Pilipinas? Ganun, hindi. Ang gagawin mo, dahil alam mo righteous yung nangunguna, ikaw din nag-iisip ka rin kung paano nakaka-contribute, di ba? Ayaw mo magnakaw, sinungaling. Ginawa na, nagtulungan sila, oh. And everyone said to his brother, be of good courage. In-encourage pa nila yung isa't isa. Okay? Yan ang resulta pag ang Diyos ay natataas. Tandaan niyo, dito rin sa church, ganun. Kaya huwag kayo ditong yayabangan, galingan. Ibig sabihin, hindi ka nagmamature. Kung nakikipag ka dito, papogi, marami na soul winning dito. Kayo, konti ako. Ultimo gabi, nag-soul winning. Ayun. Anong ganon? Ano ba? So, pati kalpintero. Sino itong kalpintero? Jesus, gano'n. Hindi naman. Ano na tao? Diba? Yung kalpintero, in-encourage yung goldsmith. So, sabihin, hindi lang to sa church, di ba? Pag righteous in nation, yung mga mismo mga businessman, mga ano ginagawa nila? Naggugulangan ba sila? Hindi. Magtutulungan kasi alam na mga professional tayo, tulungan lang tayo. Ganyan po sa bansa kahit saan. Pag kayo nagtutulungan, yung strength niya, parang lilipat sa'yo. Hindi ka marunong hindi mo kayo magbuhat. Galing ka lang magluto. O, diba? Kakatuloy ito, carpintero tsaka goldsmith. Anong kinalaman ng goldsmith sa carpintero? Yung mga project na collaboration yan. Diba? Maalala niyo sa Moses, talagang mga carpintero, mason, mga goldsmith, nagtulungan eh. And he that smoothed with the hammer, ayun, mga nagpapamason, him that smoothed the anvil. So, yun naman yung latero. Pwede gano'n. Saying, it is ready for soldering. Excuse me po. Ano yung soldering? Hindi nyo alam, ha? Yun actually. Kasi lumang daw yan. Wala na sa dictionary yung iba. Pag sinabing soldering. Yung soldering, alam nyo, hinihinang, di ba? So obviously, wala pang panghinang nung panahon nila. Pero mga malaking panghinang siguro yan. Ibig sabihin lang, napokpok mo na. Yung latero, ano gagawin na natin? Pag fasten with nails, ibig sabihin, kabit mo na. Ibig sabihin, nagtutulungan sila. That it should not be moved. So, hindi pwedeng agawin mo yung posisyon niya, siya yung magaling doon. Okay? Pwede mong gamitin to sa industrial Kilala niyo ba sino yung father of industrialization? Wala. Ako ba talaga yun? Parang hindi. Si Adam Smith ba? Wala na yung mga ganyang tao. So, galing na si Adam Smith pambira. Parang lahat alam niya na Kung binasa mo yung sinulat niya, Wealth of the Nations, talino naman ito. Paano niya naisip yun? Kaya nasa Bible na Actually, kasi nung mga panahon na mga European, mga Amerikano, grabe yung nila. Babad po yan sa Bible. Maaaring di ka Kristyano o hindi, pero na-influensyahan sila dyan. Nakikinig ba? Kaya bago nyo isipin boring dito, ewan ko sa'yo. Kaya sinasabi niya, as a result, ng Panginoon ay nataas, nag-rule, tsaka yung pinili niya, o sino yung pinili niya, maganda yung nangyayari sa mga nation. Amen? Okay, napagandang point niya sa mga kabataan.
Nakakalimutan niya. Kahit actually, sabi ko sa inyo, kahit sa industry, kahit mga yung bakla dyan, sira ulit magnanakaw, alam pa rin nila yung tama at mali. Oo, pag in-announce ko naman, nakasulat yan eh, mga corporate governance, nakaganda ng rules. Wala kayo kung sinusunod. Oo. Kasi alam ng tao yan. Yung sinasabi ko sa inyo dito, kung may ma-mastering kayo, hindi na yung magnakaw or what, magkunwari. Mastering nyo na yung paggawa ng mabuti. Amen. Hindi ka maliligaw dyan. At lalo pag galing sa Diyos mismo yung mandate mo, hindi ka hiya, hindi mo kailangan mahiya. Bilang Kristyano. Amen? Amen. Saan nakukuha niyo lahat eh, pero I'm sure hindi ko makukuha lahat, pero ano sinarinig niyo. Okay. So move tayo ngayon dito. Diba? Dinescribe niyo lang yung dakilang taong to, righteous man, then ang Diyos ang gumawa nun. Siya yung, kung bakit siya naging successful, ang Diyos ang gumawa nun. So alam na natin yun. So lesson doon, ang Diyos ang itaas natin. Sumunod tayo sa Kanya. Pero sabi dito, but thou Israel, bumaling siya. Art my servant, Jacob, whom have I chosen, the seed of Abraham, my friend. So unang kailangan maintindihan dito, sino kaya itong Israel na to? Alam na yun, narinig nyo na yan eh. Hindi iba to sa sinasabi ko lagi yan tala. Sino yung Israel? Yung Israel ng panahon ni Hezekiah, Judah siya, di ba? Yung Israel, nasakop na. Okay, sabi doon, binasa ko rin kanina ulit eh. In the 3rd year of Hosea, Hosea yung huling hari ng Israel. Doon naghari si Hezekiah. So sabihin, umpisa pa lang maghari si Hezekiah, wala nang Israel sa taas. Eh bakit ito? Katatapos lang ni Hezekiah series, di ba? Pag-usapan natin, Israel. So obviously, dito yung physical Israel. Mga mananampalataya. Ito, malinaw? So dinadagdagan pa natin lalo yung ating doktrina kasi hindi naman doktrina ng Bible talaga eh. Huwag kayong maniniwala sa mga dami ngayon kahit mga Kristiyano na ang tawag natin dito mga Christian Zionist. Yung mga I stand with Israel. Yung mga puro gano'n sa Facebook. Basta Israel, okay yan. Eh meron pa silang film ngayon, gusto ko yung mapanood kaso may bayad. Hindi wag. Hindi gano'n ang Israel talaga. Sino daw? Seed of Abraham. O sino yun? Sabi sa Galatians, si Jesus. Hindi pwede, mga Hudyo lang yan. Ang daming anak na Abraham eh. So pero yung pangako na kay Isaac, Jacob. At dahil inubos na nga Israel, inubos hindi. Remnant po yung tinutukoy tayo. Pala gusto ko sabihin. Sorry. Okay. Masabay ito ah. Okay, basa po yung 9. Whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. So meron na namang qualify. Sino ba to? So una, Israel yan. Pero sabi, thou whom I have taken from the ends of the earth. Ganun ba Israel? Physically parang, di ba? Kasi galing sila ng then, inalis sila doon. Then of course, so inalis din si yung kapatid ni Jacob, ni Isaac muna, di ba? Si Esau. So yung pangako na kay Isaac, si Esau kahit anak ni Abraham, wala siyang, yung pangako wala sa kanya. And then si Jacob, Esau, ganun din. Ano ba sinabi ko? Ismael, kapatid ni Isaac, okay? Kay Jacob naman, si Esau. So, ibig sabihin, para siyang inatak doon sa grupo. Inalis siya doon. So, physically, pwede mo sabihin yung Israel gano'n. Pero, ngayon, sa panahon natin, sino kaya yan? Nabanggit ko na kanina sa Galatians, di ba yung seed of Abraham, mga Kristiyano ngayon. So, kaya tingnan nyo yung mga katabi nyo. Yan ba yung mga lang? Yung galing lang dito, parang tawa ako sa CCF talaga, sabi nila, saan ang galing mga member nyo? Eh di yung mga kaibigan ng mga founder, kaibigan namin, kamag-anak namin, hindi ka na ng church, di ba? Ako hindi ko alam na merong rapi pala dun sa
Malay ko ba, di ba? O ngayon, kasama-sama tayo dito. Sabay-bay sapa, meron din. Lalo si Christian, special. Out of nowhere. So, ganun po yung mga Kristiyano dinidescribe. Ang Diyos ang pumili, and then, kinuha niya para sa Kanya. Kaya sabi dito, chief men. Ibig sabihin, ganyan kayo. Sabi dito sa Bible, sa Daniel, tsaka sa Revelation, para kayong mga hari. Hindi tayo binabola ng Diyos. Kakaiba kayo. Kaya ako pag nandito, ako mismo ay na ano ako sa inyo. Tawag dito, hindi malit ang tingin ko sa inyo. Kasi yung mga ganong pastor na parang tingin niya sa member niya, parang ano, ewan eh. Ako bawat isa sa inyo, basta magtinong kayo, ako na mismo nahihiya sa inyo kunwari, nag-ano ako dito, nagloko ko. Kasi nga, bawat isa sa atin, para kayo ang Diyos ang tumawag para sa Kanya. And then chief men, sabi diyan. Tuloy ko lang, and said unto thee, thou art my servant, I have chosen thee and not cast thee away. So, medyo may nod na naman yan sa katotohanan na ang Israel kinas away. Ano ginawa sa Israel? Hinayaang mamatay. Karamihan. Kaya sinasabi dito, kayo, hindi kayo kinas away. Nakita niyo, may pinapaintindi ang Panginoon, again, yung remnant. Napaka-importante. Yung mga natira, yung mga totoo. Dahil ang Diyos ay hindi niya gusto. Basta, anak ka ni ano. Nasa DNA mo, hindi ganun tayo. Kung may DNA mo na nag-matter sa Diyos, yung pananampalataya. Amen? Amen. 10 pa lang tayo. Tuloy lang natin. Fear thou not, for I am with thee. Ito na, medyo focus na sa Israel. Again yung tunay na Israel. So pag ikaw daw ay anak ng Diyos, people of God, huwag kang matakot. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Nakakatakot ba may Kristiyano? Na gawin yung kalooban ng Diyos, nakakatakot ba? Alam na alam ni Rain yan. Basta minsan alamin nyo rin exactly kung paano minsan makakasyado kayo. Yung iba daw, sabi nga, nagyayabang pa ibang baptist eh. Nagtotwang pa dyan. Hindi naman ano yun. Tayo gusto winning tayo sa labas din. Tapang rin tayo pero hindi tayo mukhang ewan. Eh, pastor, pag ganyan ka, baka banatang ka dyan. Fear thou not. Amen? Lalo sa trabaho, pambihira. Sa trabaho, malaman lang na may something against ka dyan sa ano. Huwag ka nang umasa. Pero again, ang protection ng Diyos dyan. Amen? Okay. For I am thy God, I will strengthen thee. I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, ang ganda na hindi lang physical again. Alam nyo, paano tayo tinutulungan ng Diyos? Hindi yung basta physical lang. Ang tinutulong niya yung katuwiran niya. Kaya doon ka rin tumangan. Hindi tipo nag-aabang ka na lang. Mga yung addict pala dito. Gano'n ako naghihintay ka sa Diyos na parang sino bang niligtas na gano'n? Wala nga, di ba? Yung tatlo. Shadrach, Meshach. Niligtas ka niya sa kanyang righteousness. Kung hindi ka righteous, huwag ka umasa. Malabo yun. Okay? Tuloy ko lang, behold all they that were incensed. Ano incense? Ibig sabihin na nagalit, no? Kasi incenso, mabango yun. Pero another way yan sa incense na galit na galit. Yung mga galit daw sa'yo, laban sa'yo, sila later ay mapapahiya. Kaya tandaan niya kasi yung ibang tao, pag galit sa'yo, kahit wala kang ginawang masama or walang masyado, makita lang nila na galit sila sa'yo, kala nila, tataob ka na eh. Eh lalo pag di kami marunong pa, dali may sinabi yung bakla, ba't galit ka sa bakla? Eh, galit ang Diyos dyan eh. Pero minsan di natin kaya yun eh. Diba? At yung iba, mga pag sinabihan mo lang, parang mali yan. Ako, iba na agad yung banat sa'yo dyan. Yung mga pastor na nagturo ng 39 years sa ano yung kagad yan, boboljacking ka lang. Ang kaya nila. Kaya huwag kang papatakot, masabi ko naman. Pag alam mo nasa katotohanan ka, masabi nyo, mandahuli sila yung mapahiya. So sinabi lang dito, hanapin mo sila pero wala na sila. Huwag kayo matakot sa dumadami kalabang ko. Sabi dito, later, mawala rin yan. Parang sa Hezekiah last time, yung kalaban nila, parating na. Nasaan na ngayon? Wala na.
Umuwi na, napatay doon sa ano. Matakot dyan ang protection ng Diyos, napakaganda. Wala yung mga yan. 34 ayah, the Lord will uphold. Ganun ulit, sinabing, gumana, tutulungan kita. Tapos dito, ba't tinawag na worm si Jacob? Kasi nga, kinukumpara ng Diyos tayo sa worm. Ibig sabihin, kung matakot, ako lang naman din na mag-preserve sa'yo eh. Parang worm. Diba? Mamatay ka rin. Ito kung Diyos ang kalakasan mo. Yung parallel ng worm, John, men. Okay? Worm Jacob, men of Israel. I will help thee, said the Lord, and Redeemer of Israel. Ulitin natin yung Holy One of Israel. Ang Diyos yun. Behold, I make thee a new sharp threshing instrument. So, gagawan daw ng threshing. Alam yung threshing instrument? Parang sinabi ko kanina yung nagpapahiwalay dun sa butil sa ano. Pero daw, bibigyan daw tayo nun at matalas. Ano sabihin na, gusto nagawa mo agad na mabilis yung problema mo. Trabaho mo. Pero nakakamangha kasi dito. Thou shalt thresh the mountains and beat them small and shall make the hills as chaff. So parang kinukumpara yung kalaban daw natin. Kasi ang gamit mo, yung gamit na binigay sa'yo ng Diyos, parang mabaliwala yung mga yan. Kahit parang buntok yan sa dami. Nakuha? Tapos hindi lang yun. Again, kinukumpara lang. Yung them na naman, yung kalaban mo daw, thou shall fan them. So yeah, parang fan. Isa mga ginagawa kasi dati, yun nga, hinihiwala yung, paulit-ulit sa Bible yun, yung fan, chap. Hinihiwala yan, kasi di ba yung mabibigat, yung bottle, pupunta sa lupa. Yung mga magagaan, hinahangin na yun. Later yung susunugin na yun, wala kwenta eh. Yung ganun din sabi dito, yung mga kalaban yung parang hahanginan ko lang yan, wala na yan. Scatter, ganun din. And that thou shalt rejoice in the Lord and shall glory in the Holy One of Israel. So, ulit-ulit, no? So, ito. Another character yung when Dapur. Sino kaya yung Dapur? Basta kung magawa ng sermon yung Dapur na yan kasi importante yan eh. Hindi laging mahirap lang yan. Kasi sabi niyo, di ba? Ito po yung mga taong walang kalaban-laban na inaalipusta tayo na dahil wala tayong magagawa. So obviously, hindi ito mga loko-lokong mahirap. Ito yung mga poor na titiwala sa Diyos. Kaya sabi dyan, yung poor na may pangangailangan, tubig, wala, tapos yung kanilang nauuhaw na sila. Check. Hindi naman eh. Yung ano ba is naka-off? Naka-off naman eh. Ay, nako. Kalaban na. Ano na ginagawa eh? Anyway. Satanas yun. Sila ko. So, may mga pagkakataon na walang-wala ka na. Uhaw na ho ka na, sabi? Tiwala ka sa Diyos, bibigyan ka niya. Tutulungan ka niya. Hindi lang basta-basta. Tingnan nyo dito. May open rivers in high places. Ang baha naman to. Obviously, pinahalin tulad lang ha. Hindi ka nalulunurin ng Diyos. Pero pag ang Diyos na nagbigay, nauuhaw ka, gusto mo baha? Pag tubig at tubig lang siya pwede magbigay niyan. Pati yung wilderness, alam niyo, parang disyerto. Gagawing pool of water. Dry land, springs of water. So again, so pwede siya mag-provide at kaya niya mag-provide. I will plant in the wilderness the cedar. So yung mga obviously wilderness, doon na tumutubo dyan. Pero pag ang Diyos na nagtubo, nagtanim, kakaroon yan. They may see and know, consider, na nga, bakit gagawin daw ng Diyos yun? Yayabang lang daw siya? Ganun ba yan? Ba't nag-aaral tayo dito? Every Thursday, yan. Ano malaman si Pastor Ace, matalinong tao pala. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi ako pagod nga eh. Hindi. Kasi, pag naintindihan natin, na ang Diyos pala ang gumawa ng lahat ng yan at kaya niyang gawin. Ginagawa niya yan. Excuse. Ano? Makikita nila, maintindihan nila,
Ano yung consider? Kasi minsan ganito, pag may mga bagay na palagay mo, idol, akala lang yan, dinidismiss mo na agad eh. Pansinin nyo, pag may mag-soul winning tayo, hindi ka pa nga nag-umpisa eh, kaya minsan nakakasama na loob din, no? Ganda-ganda, approach mo, gumising ka na maaga, parang soul winning eh. Naku! Nakaka-dismay pero tayo din naman, wala eh. Pag ibang topic naman, tayo na, mga Kristiyano. Ang pagpapala, nasa mga nagbibigay, ganun yung, yaw ko niyan, yung iba na lang, basta. Minsan may mga topic na inaano tayo, di ba? I-dismiss. So kaya ginagawa ng Diyos, lahat ng ginagawa niya, para makita natin, and consider, ganun pala yun. Ganun pala ang gusto ng Diyos at yung ayaw niya, ito yung gusto niya. Ganun pala siya kumilos. Minsan, papahirapan ka muna. Di ba? Paghintayin ka niya muna. Ganun pala yun. Tapos, pag nakita pinagpala, ganun pala yun ako din. Again, ang testimony, huwag kayong peke ha. Kaya tayo, di tayo masyado dito testimony. Iba kasi parang feeling nila, kailangan mong sinungaling para magpalain ng Diyos. Wala man yun. Paano tayo lahat dyan? Lalo tayong napahamak. So consider lang. So pag nakita mo, gawa pala ng Diyos yun. Bakit itong isang si Mark? Karamihan ng kalalakihan dyan. Manginginom, babaero, yabang. Pati si Mark hindi ganun. Bakit kaya? Itatanong ka ngayon, Stephen, ganun din, no? Alam mo, napakabait ni Stephen. Hindi naggagala yan. Mapaalam pa. Uwi na po ako. At ganun yung iba, bakit yung iba hindi ganun? Kasi nakilala ng Panginoon. Amen? At ang dami mo tayong pwede mangyari pag nakilala ng Panginoon. Okay, so nakita, nalaman, na-consider, and then naintindihan. Ano intindihan? Alam siya naman marami. Pero sabi niya, the hand of the Lord hath done this. Ang Diyos ang gumawa niyan. So dapat makinig din tayo sa Kanya. Takot tayo sa Kanya, tamang takot. Magpatuto tayo sa Kanya. And the Holy One of Israel hath created it. Okay, so from 21 to, lapit na. Paano naghahamon ng Diyos dito? Okay? Kasi pwede naniniwala eh. Kasi, produce your cause, say the Lord, bring forth your strong reasons, say King of Jacob. So ako nung bagong Kristiyano po ako, yan ang ko talaga eh. First love ko, yung reasoning, ganyan ako eh. At kaya, I'm sure yung iba sa inyo, hindi masyado, pero hindi mawala yun sa Baptist, sa Bible. Ganun talaga. Ayun ako, guusap na naman kayo dyan. Ilang oras natin si Pastor. Kung salita. Hindi lang salita yan. Makikinig ka, may mga nakukuha ka dyan mga importanteng bagay. At yun ay ma-apply mo sa maraming bagay sa buhay mo. Yung problema, tsaka sinungalingan, mabablock mo yan eh. Ang linaw dyan, oh. Kung meron kang problema, sige, pakita mo. Ano yung doktrina yan? Pakita mo yung mali yan, paano yung sabi? Ganon tayo dapat sa Diyos. At sa sarili natin natin. Ba't ito pinapaniwalaan yan? Okay, naniniwala ka sa King James kasi yun sabi ni Pastor eh. Pero alam mo ba kung bakit? Alamin mo rin para kaya mo depensa, pwede mo ituro sa iba. At pag blinang ko, luma na yan eh. Mas maganda yung NIV kasi masigat eh. Oo nga, hindi mo alam, madali kang maloko. Kaya ganyan po ang ng Diyos ha. Pinapaano niya, ano ba dahilan? Ilatag natin. Yan yung sabi dito. Let them bring them forth and show us what shall happen. Let them show the former things, what they be. Intindihan niyo ba yun? So yung reason, tsaka yung mga bagay-bagay, may alam ka sa history, paano mo nasabing ganyan? Nasabi niya ganun. Sabihin mo, pakita mo, anong mangyayari, anong nangyari, ano dati, anong mangyayari dyan.
that we may consider them and know the latter end of them, or declare as things for to come. Yan ginagawa natin dito. Kahit hindi nyo pa mga bagay na hindi pa kayo na-encounter, baka ma-encounter nyo 20 years from now. Ba't natin pinag-uusapan ha? Eh, gusto mo, kailangan mag-ahanda. Ngayon na yun. Kaya pinag-uusapan na natin ngayon. Kaya sabi ito na, again, yung kalaban ng Diyos yung tinutukoy niya. Behold, ye are of nothing, and your work of naught, an abomination, is he that chooseth you. So, halo-halo na to. Para sabihin natin, pwede mo ilagay dito si Kibuloy, for example. So, kahit napakayaman, pag nakita mo yung compound nila, nakita nyo ba yung compound nila, tsaka yung place of worship nila, ang iglesia ni Manalo, ganyan. Parang kano, wow! Pero sabi ng Diyos, wala ka! Nakakadiri ka, sabi dito, I have raised one up from the north. So ito, mayroon naman ito, may nod na naman sa kalaban po ito ng Israel tsaka ng Judah. Laging north ang tawag kasi nga, yung alam niyo yung mapa, wilderness kasi dito, wala dumadaan doon. Kaya ang daan lagi pa ganun. Sa north, may darating daw, ang yayabang nyo kung sino ka man, masasakop ka rin. Ano sinasabing ganun? For the rising of the sun shall he call upon my name, and he shall come upon the princess as upon mortar, and as the potter treadeth clay. So kung naalala niyo last time si Sennacherib, ginamit na rin yung pangalan ng Diyos. Naalala niyo ba yun? Nakakamanga, ganyan po yan. Kaya hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay tunay sa Diyos. Ginagamit lang. Pero dito talaga sinasabi niya, gagamitin yung pangalan ko. So, ibig sabihin, nakatakot na kalaban niya, parang gano'n. Anyway, who hath declared from the beginning that we may know, and before time that we may say he is righteous. Yea, there is none that showeth, yea, there is none that declareth, yea, there is none that heareth your words. So again, sina-challenge niya po itong mga tao na to. Kasi pag ikaw po ay sabi natin alam niyo yung mga bagong church ngayon ginagawa natin eh. Sa Korea mayroong kulto doon, sa China may kulto doon. Sa Pilipinas may kulto din. Ano yung sa mga tanong natin bukod sa doktrina nila? Alala niyo ba? Saan kayo nang galing? Yung tanong doon. Kasi kahit mga Baptist, wala. Meron may trace eh. Meron niyang history talaga. Hanggang kina-Pope ka, mayroong mga statement na naka-record po yun. Yung mga Baptist na yun, eh. Kilala tayo. Yung mga CCCF, walang ganun. Pentecostal, walang ganun. Aralin niya, ganda niyan. Kaya tinatanong ng Diyos, sino? Who hath declared from the beginning that he may know? Ang Diyos lang yun eh. So, walang nakikinig sa iyo. Tingnan niyo pa. The first shall say to Zion, behold them, and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings. For I beheld there was no man, even among them, ito yung kalaban ng Diyos and there was no counselor, that when I asked of them, could answer a word. Meron tayong preaching na ganyan, di ba? Nalala niyo ano yun? Yung wala masabi, dalawa yun eh. Bukod sa parot ka ba, yung isa Job. Alam mo, isang tao walang alam, pag tinanong mo, walang masagot. Alam niyo ba yun? Kaya minsan sa amin, mga pastor. Kaya nagkakatakutan niya. Pag ang ginagawa nila, pag alam niya wala silang alam sa particular na yun, tatahimik na yun. Tapos, babanat na lang. Wala ka nang alam, mag-aaral ka muna. Ito, mag-usap tayo. Hindi na may pag-usap yan. Nagkakaalaman po sa salita lang. Yan ang totoo. Kung sino may alam sa hindi. Again, hindi tayo na magpaligsahan lang. Pero may mga time na, paano nga mapatunayan yung dala-dala mo mas matimbang sa akin? Kung di natin pag-uusapan. Di ba?
Kaya ito yung tinukumpara itong mga klase ng tao na to, yung grupo ng tao na to, nung ako ay nagtanong sa kanila, wala silang may sagot. Kaya sabi sa huling verse, sabi diyan, behold, they are all vanity, walang kwenta. Pag pag tinanong mo yan, saan ba kayo nanggaling? Eh, may nag-Bible study dito, kailan lang, inaano ko nung sino ba to? Si bakla. Si Ed Lapis. Ang konti naman sa kanya, considering na sikat siya, di ba? Pag inaano ko, bakla ba si Ed Lapis? Wala pagsabi. Kaya halata eh. At paano ba nagsimula ang day by day? Wala lang, day by day, nag-Bible study siya. At dumami sila na dumami. Ganoon. Saan sila nanggaling? Sa church. Ewan ko, hindi na mahalaga sa amin yon. Ganyan yung mga yan. Kasi hindi mo nasabihin. Kasi nila, hindi na importante yun. Which is mali. Dahil napaka-importante nun. Saan mo kinuha? Sa Bible lang. Sa Bible lang. Ikaw lang, wala nagturo sa'yo. Ano ka? Nakakuha niyo ba? Amen. Kaya dito, walang kwenta. Yung mga ginagawa niya, wala lang. At nabanggit na namin molten image kasi yung mga ano dito is tama-tama to last Sunday, di ba? Ba't kayo gumagawa niyan? Mag-pray kami sa kanila. Gawa mo lang yan eh. Kaya sabi dito, parang win and confusion. So obviously, kinukumpara to sa literal na idolater. Pero sa panahon natin, sino yung mga yan? Sino yung mga taong pwede mo sabihin walang kwenta, parang ganun. Wala itong mga to. Forma lang. Diba? Mga false teacher, false churches, hindi po mahirap identify yan sa totoo lang. Kaya lang maraming naloloko yan kasi mga tao ganun din eh. Nagpadala din. At kahit dito sa atin, balita pa sa akin ito, nag-umaattend na doon. Gusto kong kausapin niyo kung ligtas ka ba. Natutunan mo ba yung dating matutunan? Wala bang hindi? Kasi wala na tayo sa baptist, lalo tayo dito. Wala tayo hindi tinatouch dito, lahat eh. Subject, lahat ng mga may isipan mo. Meron ba kayo naisipan na palagi ko, basta di mo alam to. Ibang bagay di ko alam, pero may kinalaman dito. Meron ba tayong tinatouch, hindi tinatouch, iniiwasan? Hanggang end times nga tayo eh. End times, ano yung start times, ano ba? Alaliman, profession, business, pera, ano ba? Pangmalakad, love life, hindi mawala yun. So, itapap ko na lang. Ano yung title natin? That they may see. Actually, sabi ko lang dito, see, know, consider, and understand the Holy One of Israel. Sana makilala natin ang Panginoon. Hindi yung huli siya sa buhay natin. Kaya hinuhuli mo yung Diyos sa buhay mo, hindi mo siya masyadong kilala. Hindi mo alam na kaya kanyang protektahan, pagpalain, patalinuhin, pagpalain, protektahan, ulit-ulit. Kasi maraming bagay pwede yung protektahan, patalinuhin, pasayain. Sino magpapasaya sa'yo? Amen? Papasaya na ba kayo? Deep inside, hindi yung OA, di ba? Basta tumbling ka muna. Ayoko nga. Patawa ka muna. Yung mga AI ngayon, papatawa din, kami naman. Ang paborito nila, tell me a joke. Ano ba yung madalas na joke nila? Yung mga scientists daw, nagalit sa mga atoms. Bakit? Because they made up everything. Nag-gets yun ba? Yan. Yung nagpapasaya sa atin sana yung the fact na ligtas tayo, okay, salamat. And then, na-reinforce pa yun, tinuturo pa sa'yo. Na-assure ka, dahil totoo naman yun. Sinesya doon pa sa iba, kung di agad, syempre, hindi ganun kadali. Tinuturo pa sa'yo. So, nasa paglilingkod ka, di ba masaya yun? Yung iba, yabang.
Extend tayo ng konti. Naalala ko sabi ng isang barkada ko dati. Yung mga taga-Intel, ay yayabang lalo yung mga regular. Kaya siya meron, alam niyo Intel? Yung chip maker, Intel. Ito kasi mga mobile, iba na to eh. Pero yung mga computer, dati yan lang uso eh. Laptop, Intel yan. So yung mga regular daw, may sarili daw silang daan, malaki yung sweldo, ganyan. Ngayon, wala na sa Intel. Wala na, tinanggal na sa Pilipinas. So, huwag kang mayabang. Ano ba nasabi yan? Anyway, ayun nga. So, kasi yung ano nga, yung mga taga-Intel daw, kahit nasa bahay na naka-ID pa, Intel yan eh. Sino ganun? Sa bagay iba, kahit SM eh. Ako, di ko maintindihan niya. Ito, naka-ID pa. Okay naman pa, di ba? Kaso, pag kilala mo ang Diyos, hindi ka mahihiya. Hindi may tatago. Again, hindi tayo OA din ha. Iba na magsuot. Jesus. Ano mga ilalagay na iba? Still Jesus. Redeem. Iba naman. Swag. Iba pa eh. Inahaluan pa ng kalokohan. I am saved. Are you? Yun. So, maganda naman kaso. Mayabang eh. Siyaran mo na lang ako. Ay. Nakita na ba natin ang Panginoon, yung ginawa niya? Hindi ka nagbabasa ng Bible, malamang hindi. Puro chismis lang, hindi na chismis. Wala rin nagmula kay pastor. Pero maganda, ikaw mismo yung nakikita mo yun. Amen? Sina-apply mo. Pastor, kaya ako titiwala sa Diyos. Hindi lang dahil sa preaching mo, Pastor, kasi ginawa ng Diyos na sa buhay ko. Yun ang maganda. Nagtiwala ako, kala ko, di ako graduate. Kala ko, ang bagsak ako, kala ko. Tiwala lang sa Diyos, anong pinagpala ko. Maganda. Hindi maagaw sa iyo yun. Sa iyo lang yun. Consider at maintindihan. So sana natin maintindihan din natin kung paano nag-operate ang Diyos. Ganda yan. Para lalo pag naglilingkod ka na, alam mo paano maglingkod, hindi lang... Alam ko, ang Diyos ay dakila, paano maglilingkod? Wala, sabihin ko na sa taong ganun. Kulang yun. Dapat nakipaglaban tayo sa false teaching. Hindi madali. Hindi siya may nakita Kristyano ko doon, praise the Lord na agad. Multo pala. Okay, wala na masabi, nahirapan na ako, pero sana, ang title natin, See, Know, Consider, and Understand the Holy One of Israel. Tiwala tayo sa Kanya, mga kalaban niya, walang magagawa later, na kwenta. Okay, na muna. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na tindihan po namin ang lesson ngayon, Panginoon. Paggalingin na po yung lingkod. Hindi na hihirapan ang preach, Panginoon. As we end the year, Panginoon, malapit na rin. Bilis ng panahon. Kaya nawa, kayo po patuloy, naglilingkod sa inyo. Hindi pa masyado, Panginoon, ay tubuhan niyo po bawat isa, gabayan. Ang lingkod, Panginoon, paano sila tutulong to Lord. Sa iba, para kami, again, we're asking for rewards dito, Lord, sa langit. Hindi lang po yan, the next generation, ay hindi sila yung tipong huminto lang yung iba, isod na, hinto na rin. Pagkawan yung bawat isa, Panginoon, na makonsider talaga namin kung ano kayo, yung kaya nyo gawin, ginagawa nyo, para lalo kami maglingkod sa inyo, Panginoon. Glorify kayo, Panginoon. At the same time, Panginoon, kayo pinagpala nyo lang. So, lalo pa yung mga mahirap sa ministry, hindi po ngayon po panahon namin, gaya na rin, mga mahirap sa ministry, bigyan kami ng talino at lakas, para sa gawa ito, Lord, hindi iwasan. So, ang meaning man yan, paglaban sa false teaching, lahat mga kayo pa Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo magpala sa bawat isa, magpaprotekta. Galing niyo po yung mga sakit, Panginoon, yung mga nangihina din, Panginoon, makuha niyo po sila. Gamitin niyo yung salita, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen.